Maagang nagising si Almira at agad niyang hinanap ang kanyang tita Elisa. Susubukan niyang pakiusapan ang tiyahin na kung maaari ay huwag na itong makialam sa kanila ni Juancho. Manang Ason, good morning. Gising na po ba si tita Elisa? Tanong naman ni Almira sa matandang kasambahay na nakasalubong niya sa punong hagdanan. Good morning po Ma'am Almira. Nasa garden po si tita Elisa nyo. Doon po nagpahanda ng kanyang kape. Nakangiting tugon naman na matanda sa kanya. Salamat manang. Mabilis naman na pinuntahan ni Almira ang kanyang tita. Habang papalapit sa kinaupuan ng kanyang tita, ay napansin niyang malalim ang iniisip nito. Kaya nag-alinlangan siya na istorbohin ang ginang. Paglingon ni Elisa ay papalapit sa kanya ang pamangkin. Almira, ang aga mo yatang nagising. Tita, halos hindi ho ako makatulog kagabi. Pwede po ba tayo mag-usap? Umupo naman si Almira sa tapat ng kinauupuan ng tiyahin. Kung ang pag-uusapan natin ay ang tungkol kay Juancho, hindi na mababago ang desisyon ko. Gusto kong marinig mismo sa kanya kung ano ang plano niya sa'yo. Bigyan niyo siya ho ng oras. Aayusin po namin ito. Kailan ninyo aayusin? Kapag nalaman na ng buong Pilipinas ang pagpapakasal mo sa lalaking yon? Kung walang patutunguhan ang pagpapakasal ninyo, mas mainam pa ngayon pa lamang ay ipawalang bisa na ang kasal ninyo. Medyo mataas ang boses na wika ng ginang habang nagsasalita ito. Tita, alam mo naman na kasunduan lang itong kasal naming dalawa at alam ko na sa isa sa mga araw na ito ay si Juancho mismo ang magpapaanal ng kasal namin. May mga problema lang po kaming dapat ayusin. Umaasa si Almira na maiintindihan siya ng kanyang tita Elisa. Napapailing naman si Elisa habang nakatitig sa pamangkin. Mahal mo ba siya, Almira? No. Hindi ko po siya mahal. Kaya lang naman. Alam ko naman na matagal ka na may gusto kay Juancho Almeda. Pero Almira, ginagamit ka lang niya. Putol naman na wika ni Elisa sa mga sasabihin pa sana ng pamangkin. Tita, hindi niyo po kami naiintindihan yung sitwasyon namin. Ako ang humingi sa kanya ng malaking pabor. Ibig sabihin, ako po ang gumagamit kay Juancho. Itigil na natin ang pag-uusap na ito. Wala rin itong patutunguhan. Pagkagising ni Juancho, sabihin mo sa kanya na hinihintay ko na siya sa study room. Tumayo na si Elisa at walang lingon likod na iniwan ang pamangkin. Habang papalayo naman ang kanyang tita Elisa ay napapailing na lamang si Almira. Kahit ano ang pakiusap na gawin niya, ay talagang ayaw na nitong makinig sa kanya. Ma'am Almira, gising na po si Sir Juancho. Sabayan po ba ninyo siya mag-almusal? Bungad naman ni Manang Ason na nakatayo na sa harapan ni Almira. Sige po Manang, susunod na ako sa komedor. Pilit nang initian naman ni Almira ang matandang kasambahay bago sumunod dito. Maluwag ang pagkakangiti ni Juancho na matanaw ang papalapit na asawa. Sinalubong niya ito at mabilis na ginawaran ng halik sa mga labi nito. Kung alam lamang ni Almira na sa buong magdamag ay ito ang laman ng kanyang isipan. Ang aga mo yatang nagising. Pilit naman na pinapakaswal na Almira ang boses. Masyado siyang naninibago sa mga ikinikilos ni Juancho. Hindi maganda ang tulog ko. Dahil gusto ko talaga makausap ang tita mo. Hindi na talaga ako papayag na magkahiwalay pa tayo ng kwarto. Kapag ininsist pa rin niya, ay sa hotel tayo mananatili. Tura naman ni Juancho habang inaalalayan ang asawa sa pag-upo nito. Di ba napag-usapan na natin ito kagabi? Tapos ngayon magrereklamo ka. Ayoko nang makipag-usap pa sa tita mo tungkol dito.
Siyempre kailangan kong maging masunurin sa ngayon dahil ayoko na maipit ka sa sitwasyon. I promise you after today, magiging maayos na ang lahat. Pagbibigay naman ng kasiguraduhan ni Juancho. Juancho, paano kung sabihin ni Tita Elisa na ipaanal na ang kasal natin? Alanganing tanong naman ni Almira. Wala siyang karapatan na sabihin yan. Tayo ang nagpakasal, kaya tayo rin ang magdidesisyon tungkol sa annulment. Alam mo, kagabi ko pa napapansin na masyado ka nag-aalala. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Ako ang bahalang mag-ayos ng problema natin. Ayaw ni Juancho ang tinatakbo ng usapan nila, kaya sinimulan na niya ang pagkain at hindi na muling kumibo pa. Ano pala ang nangyayari sa charity event kagabi? Muling tanong naman ni Almira nang mapansin ang pananahimik ni Juancho. Akala ko, hindi mo na ako tatanungin tungkol doon. Sorry, ang dami kasi nangyari kahapon. Nawala na sa isip ko ang tungkol sa charity event. It's okay, sweetheart. Naiintindihan ko. Nakausap ko na si Senator. Naipalawanag ko na ang tungkol sa aming dalawa ni Faith. Anong sabi niya? Nagalit ba? Kinakabahang tanong naman ni Almira. Naiintindihan naman niya ang paliwanag ko, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. At kahit magalit siya, wala na rin siya magagawa, hindi ba? Dahil kasal na tayo. Hindi na nila ako maaagaw sa'yo. Napangiti si Juancho sa huling sinabi nito. Mabuti naman at naging maayos ang lahat. Unti-unti nang naaayos ang mga problema natin. Sana si Yvette ay tumigil na rin sa panggugulo. Hindi mo naman kasalanan ang pagpapakamatay ni Ali. May awa pa rin na nadarama si Almira sa kaibigan. Sa kabila ng mga panggigipit sa kanya ni Yvette, ay nananaig pa rin ang pagsasamahan nila. This is my karma. Inaani ko na ang mga kalokohan na ginawa ko noon. Naging seryosong tinig naman ni Juancho. Inabot naman ni Almira ang isang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Huwag ka mag-alala. Matatapos din ang lahat ng ito. Babalik din sa normal ang buhay natin. Sa ngayon, kailangan mo munang kausapin si Tita Elisa. Naghihintay siya sa iyo sa study room. Ayoko siyang paghintay na matagal. Baka lalong magalit sa akin. Nagmamadaling tumayo naman si Juancho. Bago tumalikod, ay muling humalik sa kaliwang pisngi ni Almira at bumulong. Wish me luck, sweetheart. Good luck. Tanging nasabi naman ni Almira bago binalingan ang matandang kasambahay upang ipahatid si Juancho sa study room. Pagkapasok ni Juancho sa study room, ay inabutan niyang may mga binabasang dokumento ang ginang. Good morning po. Magalang nabati naman ni Juancho. Good morning, Iho. Please sit down. Itinuro naman ni Elisa ang upuan sa tapat ng kinauupuan niya. Thank you po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya gusto kitang makausap ng sarilinan para alamin kung ano ang plano mo sa pamangkin ko. Simula naman ni Elisa. Magsisimula po kami ng pamilya namin. Mabilis na tugon naman ni Juancho. Seryosong tinitigan naman ni Elisa ang kaharap. Magsisimula ng pamilya? Hindi ka nga marunong rumispeto sa pamilya. Ano magandang halimbawa ang ituturo mo sa magiging anak ninyo? Pasensya na po. Alam kong mali ang ginawa naming pagpapakasal na hindi ipinaalam sa mga magulang niya. Kaya hindi mo pa pinapaalam kasi ginagamit mo lang ang pamangkin ko na malusutan ang mga problemang kinakaharap mo. Ginagamit mo ang sitwasyon niya. Hindi ko po siya ginagamit. Pareho po kami pumayag sa sitwasyon namin. Kung ano man po ang pagkakamali na nagawa ko, I'm sure na hindi pa naman huli ang lahat para ituwid ko ito. Malumanay na tugon naman ni Juancho sa paratang sa kanya ng tiyahin ng asawa. Juancho, marami ng pinagdaanan na hirap sa Almira. Kaya ako na nakikiusap. Sa'yo na layuan mo na ang pamangkin ko.
Naalarma naman si Juancho. Hindi niya kayang layuan si Almira. Kasal na po kami. I'm sorry. Hindi ko po kayo mapagbibigyan sa pakiusap ninyo. Pwede mong ipaanal ang kasal ninyo kahit anong oras. Hindi pinapahalata ni Alisa na natutuwa siya sa reaksyon ni Juancho. Annulment is not an option here. Kahit si Almira pa ang humingi nito, ay hindi ako makakapayag. Matigas na tanggi naman ni Juancho. Juancho, ang mga nagpapakasal ay dapat sa nagmamahalan. Sana makuha mo ang ibig kong sabihin. Mahal ko po siya. Kung iyan ang gusto ninyong malaman. Wala nang dahilan pa si Juancho upang itago ang totoong damdamin niya para kay Almira. Napatuwid naman sa pagkakaupo si Elisa. Halos hindi makapaniwala sa narinig. Mahal mo si Almira? Sana po ay paniwalaan ninyo ako. Patunayan mo. Patunayan mo ang sinabi mo. Juancho Almeda, bibigyan kita ng pagkakataon. Magmula ngayon, ay hindi ako makikialam sa pagsasama ninyo. Ngunit kapag mismong si Almira na ang umayaw, sa kung ano mang relasyon meron kayo, ay hindi ako magdadalawang isip na tulungan siya. Madiin ang bawat salitang binibitawan naman ni Elisa. Thank you po, tita. Hindi ko po sasayangin ang mga pagkakataon na ibinibigay ninyo sa akin. Nakahinga naman na maluwag si Juancho. Si Almira na lang ang problema niya. Natatakot siyang ipagtapat ang totoong damdamin niya para rito. Dahil alam naman niyang napilitan lang ito na magpakasal sa kanya. Samantalang si Yvette naman ay hindi matahimik. Ang makitang naghihirap si Juancho at Almira ang tanging magbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa ganitong paraan ay maipaghihiganti na niya ang nakakabatang kapatid. Faith, akala ko ba mahal na mahal mo ang Juancho na yon? Bakit sumusuko ka na? Handa akong tulungan ka para maagaw mo siya kay Almira. Pangungumbinsi naman ni Yvette sa kabilang linya ng telepono. Halos ilang minuto na silang nag-uusap ng pinsan. Ngunit tila wala itong balak na ituloy ang plano nila. Hold on. Wala akong sinabing mahal ko si Juancho. Ang sabi ko, gusto ko siya dahil isa siyang Almeda. Pero kung maaapektuhan ang kandidatura ng papa, hindi ko kailangang ituloy ang plano. Hindi ko ilalagay ang sitwasyon ng pamilya ko na masira. Mababang litanya naman ni Faith. Mahinang napamura naman sa Yvette nang marinig ang sinabi ni Faith. So ganun na lang. Iiwan mo na ako sa ere. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nag-alok sa akin na tutulungan ako. Kaya kung ayoko, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Inis na putol naman ni Faith sa pakikipag-usap niya kay Yvette. Magsasalita pa sana si Yvette. Ngunit binabaan na siya ng telepono ng maldita niyang pinsan. Bastos talaga. Bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa ang lumipas. Muli siya nakatanggap ng tawag mula sa mga taong inutusan niya upang alamin ang mga nangyayari kay Juancho. Ano na ang balita kay Juancho? Bungad na tanong naman ni Yvette. Ma'am, nasa Palawan po si Mr. Almeda. Sinundan po niya ang kanyang asawa. Nahihirapan na po kaming makalapit sa kanya. Mga inutil, wala talaga kayong kwenta. Kung hindi niyo kaya ang pinagagawa ko, ako na mismo ang gagawa nito. Nanggigigil sa galit naman si Yvette nang ibaba niya ang telepono. Palakad-lakad siya sa kabuuan ng kanyang living room habang nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin. Hanggang sa mapadako ang paningin niya sa isang larawan, nakapatong sa console table. Naluluhan niyang dinampot ito. Sabi mo, walang iwanan. Dahil lang sa lalaking yon, nakalimutan mo na ang pangako mo sa akin.
Tuluyan ang pumatak ang mga luha niya habang hinihimas niya ang larawan ng namayapang kapatid. Sa litrato ni Ali ay punong-puno ito ng buhay. Walang sino man ang mag-aakala ng dahil sa isang lalaki ay magpapakamatay ito. Ang pangyayari na hindi kayang tanggapin naman ni Yvette. Ilang minuto din niyang muling iniyakan ang nangyari sa kapatid bago muling dinampot ang kanyang smartphone. Napakunot naman ang noo ni Almira na makita kung sino ang tumatawag sa kanya. Hinihintay niya matapos ang pakikipag-usap ni Juancho sa kanyang tiyahin. Ayaw sana niyang sagutin ito ngunit walang tigil ito sa katutunog. Ang kanyang smartphone. Yvette, napatawag ka. Almira, alam mo bang galit na galit ang pamilyang Almeda sa'yo? Pagsisinungaling naman ni Yvette. Napatuwid naman ang pagkakaupo ni Almira. Wala siyang alam na dahilan upang magalit sa kanya ang pamilya ni Juancho. Wala naman silang dapat ikagalit sa akin. Tugon naman ni Almira. Akala mo ba, palalampasin nila yung ginawa mo kay Agatha? Hindi nila basta babaliwalain iyon. Lalo na at muntik mo na masira ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Aba, Monteverde at Almeda ang binangga mo. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka, lalo na kay Juancho. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga pinakikita niya sa'yo dahil sigurado akong puro kasinungalingan lang ang lahat. Kaya mag-iingat ka. Napapangiti si Yvette habang nagsasalita dahil parang nai-imagine na niya ang mukha ni Almira sa kabilang linya. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang nagplano ng lahat. Naipit lang ako sa sitwasyon, Yvette. Tigilan na natin ito. May pakiusap sa tinig naman ni Almira. Sinasabi ko lang naman ang nalaman kong impormasyon. Wala akong planong makipagtalo sa'yo. Dahil para sa akin ay kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Pinalungkot pa ni Yvette ang boses upang makumbinsi si Almira na totoo ang sinasabi niya. Salamat sa concern mo, pero hindi ako naniniwalang may galit pa rin sa akin ang mga Almeda. Basta huwag mong paniniwalaan kung ano man ang sasabihin sa'yo ni Juancho. Dahil plano nilang dalawa ni Agatha na saktan ka. Nasa sa'yo na yan kung paniniwalaan mo ako. Basta mag-iingat ka lagi kapag kailangan mo ng tulong. Nandito lang ako para sa'yo. Maluwag ang pagkakangiti ni Yvette nang wala sa kabilang linya si Almira. Sisiguraduhin niyang masisira kung anuman ang namamagitan sa dalawa. Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Almira. Nang matapos makipag-usap kay Yvette, hindi niya namalaya na nasa tabi na pala niya ang asawa. May problema ba? Tanong naman ni Juancho na makalapit siya kay Almira. Napansin niya na tila may problema ito. Nagulat naman si Almira nang marinig ang boses ni Juancho. Kumusta ang pag-uusap ninyo ni tita? Balik tanong naman ni Almira. Umupo si Juancho sa tabi ng asawa at inihilig niya ang ulo sa balikat nito. Naging maayos naman ang pag-uusap namin. Naiintindihan na niya ang sitwasyon natin. Talaga? Anong sinabi mo sa kanya at napaniwala mo siya? Nagtatakang tanong naman ni Almira. Umayos naman ang pagkakaupo si Juancho. Kinuha niya ang isang kamay ni Almira at mahigpit na ginagap ito. Sinabi ko lang ang totoong sitwasyon natin at kung anong mga plano ko para sa atin dalawa. Juancho, kung ang plano mo ay gantihan ako dahil sa nagawa ko kay Agatha, nakikiusap ako na huwag mo nang ituloy. Just file an annulment. At iwan mo na ako. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan, Almira. Naguguluhan na wika naman ni Juancho sa pinagsasasabi ng asawa niya ngayon. Buong akala niya ay naiintindihan na siya ni Almira. Tumawag si Yvette. Sinabihan na kita na huwag ka na makikipag-usap sa babaeng yun, hindi ba? Napalakas naman ang boses ni Juancho
At iyon ang tagpong inabutan naman ni Elisa. Ano nangyayari rito? Bakit mo sinisigawan ang pamangkin ko? At dito pa mismo sa loob ng pamamahay ko? Napaniwala mo ako kanina sa mga kasinungalingan mo. Masasalamin sa mukha ng ginang ang matinding galit nito. Tita, mali po kayo nang iniisip. Mabilis naman nasabad ni Almira. At pinagtatanggol mo pa ang lalaking yan? Nakita at narinig ko kung paano kaniya pinagtaasan ng boses. Nilapitan naman ni Almira ang tiyahin at inakbayan. Sinabi ko lang po kay Juancho na tumawag si Yvette. Nabigla lang po siya, kaya napalakas ang boses niya. Malumanay na paliwanag naman niya. Siya ba yung kaibigan mong nagpahamak sa'yo? Tumango naman si Almira. Sa susunod, ayokong marinig na pinagtatasan mo ng boses ang pamangkin ko. Kung mauulit pa ito, mas gugustuhin ko pa na si Simon ang makatuluyan nitong si Almira. Prangkang pahayag naman ni Elisa. Tita, bakit naman nasama dito si Simon? Kasal na kami ni Juancho, kaya huwag na ninyong idama yung ibang tao. Naiiling naman na tinitigan ni Elisa ang pamangkin, bago muling binalingan naman si Juancho. Madali na mag-file ng annulment, kaya Juancho, patunayan mo ang lahat ng sinabi mo sa akin kanina. Walang paalam na iniwanan niya ang mag-asawa. I'm sorry. Ganyan talaga ang ugali ni tita. Hinging paumanhin naman ni Almira. It's okay. Naiintindihan ko naman siya. Pero, sino si Simon? May halong pagkainis naman ang boses ni Juancho. Kababata ko siya. Maikling tugo naman ni Almira. Kababata mo siya? Pero bakit gusto siya ng tita mo? At gusto niyang ipaanal ang kasal natin? Dahil gusto niya ang Simon na yun para sa'yo. Juancho, ayokong pagtalunan natin ang tungkol kay Simon. Walang ibang magdidesisyon sa buhay natin kundi tayo. Hindi si Tita Elisa or ang pamilya natin. At sana ganun ka rin. Kung ang plano mo ay paghigantihan ako dahil sa nagawa ko kay Agatha, please, itigil na natin to dahil napapagod na ako. Nilapitan naman ni Juancho si Almira at mahigpit na niyakap ito. Kaya ayokong nakikipag-usap ka sa Yvette na yan dahil kung ano-ano ang mga kasinungalingan na naman ang pinagsasabi niya sa'yo. Napakalaking pagkakamali itong naging desisyon natin. Huwag mong sabihin yan, Almira. Hinawakan naman ni Juancho ang magkabilang pisngi ng asawa upang magsalubong ang mga paningin nila. Aayusin natin ang kasal natin. Hindi ko man maipapangako na magiging perpekto ako bilang asawa mo. Pero gagawin ko ang lahat-lahat para maging mabuting asawa sa'yo. Pagsusuma mo naman ni Juancho. Malungkot na tumango na lamang si Almira. Umaasa siya na darating ang panahon na mamahalin din siya ni Juancho. Iyong panahon na kaya o gusto na nitong manatili sa kasal nila. Dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa ipinangako o binatawang salita nito sa kanyang tita Elisa.